Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanmay di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayoy natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay. Gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, ika'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit, nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako na." Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay. Magandang umaga sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online. At sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw sa inyong lahat. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paano nakipagtipan ang Diyos kay Abram. Magkaiba yung Abram sa Abraham. Tama ba? Tama ba pagkakarinig nyo? Oh? Nawala yung letter H sa Abram. Oh? Nagtipan ang Diyos at si Abram. At ang kanilang tipan ay si Abraham ang magiging ama ng maraming bansa. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Nadagdagan lang ng H, no? Pero alam nyo ba, noong sinaunang panahon, ang pangalan o name sa Ingles, hindi ito katawagan sa isang tao o bagay. Hindi ito binibigay para magkaroon ng katawagan. Tayo, binigyan ng pangalan para matukoy ang tao. Diba? Romel. O, yung pangalan Romel, pag sinabing Romel na lay minister, ikaw yun. Ha? Diba? May iba pa bang Romel? Wala na sa lay minister, diba? Nung panahon na iyon, hindi ganon. Ang pangalan ay may kahulugan. Kaya yung pangalan na ibinibigay, yun yung kahulugan ng isang tao o ng isang bagay. Kaya nga yung pangalang Juan, ibig sabihin, mapagpala ang Diyos. Ang pangalang Jesus, ibig sabihin,
tagapagligtas. Ang pangalan ang nagbibigay ng kahulugan ng tao. Kaya nga ang pagpalit ng pangalan ay nangangahulugang pagpalit ng kinabukasan ng tao. A change of destiny. Galing, no? Ang galing. Kaya nga ang pangalang Abram, nang ibig sabihin, dakilang ama. Pinalitan ng Diyos ng Abraham. Nang ibig sabihin na ngayon ay siya ay dakila dahil sa kanyang ama. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Hello. Yung Abram, dakilang ama. Yung Abraham, siya'y dakila dahil sa kanyang ama. Binago ang pangalan. Mula sa Abram, naging Abraham. Ibig sabihin, hindi na siya dakilang ama, kundi siya'y naging dakila dahil sa kanyang ama. Hindi siya dakila sa sarili niya. Yung Diyos ang nagpadakila sa kanya. Yung Diyos ang dahilan, kaya siya dakila. Ang galing ng pangalan, no? Iba kasi noon sa panahon ngayon. Paano ba kayo nagbibigay ng pangalan ngayon? Wala na lang. Kung ano na lang ang magandang pangalan. O kung ano na lang ang pangalan ng paborito ninyong artista. 'Di ba? Ganun na magbigay ng pangalan na yun. Parang wala ng kahulugan. O baka naman pinagsasama yung pangalan ng magulang para mabigay sa anak. Hindi ba? O kaya, pag wala nang maisip, i-junior na lang. No? Pero noon, ang pangalan ay kahulugan ng isang tao. At ang pagpalit ng pangalan ay pagpalit ng kinabukasan ng isang tao. Yan ang naging tipan ni Abraham at ng Panginoon. Siya'y dadakilain dahil sa Ama, dahil sa Panginoon. At kasama ng tipan ng Diyos at ni Abraham ay ang pagpaparami ng kanyang lahi. At sinabi, ang kanyang lahi ay magmumula sa isang hari. Nakita natin yung ganda ng tipan ng Diyos at ng isang tao na katulad ni Abraham. Isang tipan o kasunduan. Isang plano. Isang pangako. Pero dahil ito ay isang kasunduan, meron itong usapan. Meron itong unawaan. Kaya sinabi ng Panginoon kay Abraham, tutuparin ko ang aking pangako. At kayo naman ay magiging tapat sa ating tipan. Ang ganda magkaroon ng tipan sa Diyos. Ano yung tipan? Kasunduan. Agreement. Kumbaga, sa atin, kontrata. Di ba? Kapag nangungutang ka, anong kasunduan nyo? Wala. Ayaw nyo kasi magbayad, di ba? Gusto mo lang mangutang, di ba? Pag nangutang ka, may kasunduan, magbabayad ako kada kinsenas at katapusan, di ba? Yun ang usapan. Yun ang kasunduan. Kapag nag-apply ka sa trabaho, di ba? May pipirmahan kang kontrata. Ano yung kasunduan nyo? Papasok ka Monday to Friday, di ba? Meron kang leave. Ano leave mo? 15 days. Vacation leave, 15 days, sick leave. Di ba? Ganun ang kasunduan. Kapag ikaw ay nagpakasal, merong kontrata. Alam mo ba yung pinipirmahan mo? Alam mo ba yung kontrata na yan? Alam mo ba yung kasunduan na yan? Yung pangako ninyo na magsasama hanggang kamatayan. Sa mga sisters, kami din, mga pare, meron din kaming kasunduan. Merong religious vows na tinatawag. No? Kaya magandang tignan, ano bang laman ng aking kasunduan o kontrata o agreement na napirmahan.
madalas, ang tao, siya yung hindi tumutupad. Tayo ang hindi nakatutupad. Nalala ko nung nasa seminaryo pa ako, nakipagkasundo ako sa Diyos. Sabi ko sa Kanya, nag-resign ako sa trabaho, pumasok ako. Ikaw nang bahala sa pamilya ko. Wala na akong kayang ibigay sa kanila. Wala na akong kayang itulong. Kaya, Lord, pag nagkasakit ang pamilya ko, sigurado lalabas ako. Kasi tutulungan ko. Pagka may nangyari sa pamilya ko, lalabas ako. Pero, sisikapin ko, gagalingan ko. Aayusin ko dito sa loob. Yun ang kasunduan namin. Ikaw bahala sa labas, ako dito sa loob. Parang gano'n, kasunduan. Araw-araw. Araw-araw ginawa ng Diyos. Lagi kong sinasabi, Lord, bahala ka na sa pamilya ko. Parang ako pa yung nagpapaalala Ako pa yung nagsasabi, Lord, ikaw bahala. Lord, ikaw bahala. Pero alam nyo, sa loob, ako pa yung minsan tinatamad mag-aral. Ako pa yung minsan hindi nakakatupad sa kasunduan, nakakagawa ng kalokohan, napapagalitan ng pare, napagsasabihan. Ako pa yun. At doon ko naunawaan kung gaano katapat ang Diyos. Gaano katapat sa aming tipan, sa aming kasunduan. Paano? 6 kaming pumasok, ako lang natira. Ako lang. Yung pinatapos niya, ako lang. Yung ginawa niyang pare. Imaginin mo yon. Kaya nga nung ako'y pipirma na, kasi the night before ng ordination, gabi bago ng ordination sa pagkadikon, pipirma ka. Ano yung pipirmahan mo? Hindi ka na mag-aasawa. Yun yung pipirmahan mo. Hindi ako lumalabas ng kwarto. Iniintay na ako ng buong community. Iniintay na ako ng lahat ng mga seminarista, ng pare. Nasaan na ba yun? Hindi ako lumalabas. Pinasundo ako ng spiritual director ko. Sabi ko, ayoko muna, parang, teka muna, baka kaya ko ba yun? Baka biglang pagkatas kong pumirma, baka tapos sa 1 buwan, mag-asawa na ako. Para bang ninenervyos ako sa kasunduan na pipirmahan ko. Pero, maganda yung sinabi ng spiritual director ko, sabi sa akin, Danichi, ano nga yung dasal mo araw-araw? Ano nga yung pinapaalala mo sa Diyos araw-araw? Walang mangyari sa iyong pamilya. Siya sa labas, ikaw bahala sa loob. Ngayon, sinong hindi tumutupad sa tipan? Sinong hindi sumusunod sa kasunduan? Hindi ba dininig ng Diyos? Hindi ba naging tapat ang Diyos? Napapirma na ako. At lagi kong binabalikan ang kwento na yon kasi yun ang nagpapaalala sa akin kung gaano katapat ang Diyos. Kung gaano kasigasig ang Diyos, masundod ang ating tipan. Ano yung tipan natin sa Diyos? Siyang bahala sa atin. Ang madalas, tayo ang sumisira sa ating tipan. Kaya nga, maganda ang paalala ng Salmo Responsorio. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Mga kapatid, itong nais ng Diyos na maunawaan natin. Siya'y totoo sa kanyang pangako at tapat sa ating tipan. Ang tanong, tayo ba ay makakasunod sa ating tipan at kasunduan? Amen? Amen.